Cellphone. Lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung may po. Nakasakasang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Han? Yung tungkol dun sa apidabit na, sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record daw lang. Sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraan araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidili nila si Marcolita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romaldes. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw mo dapat normahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa na yun. Parang na Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24 ng pera. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala, yung ibang version niya. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Ba, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun? Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala namang gugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Han, Kaya nga. sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo ng nakaraan. Gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung ano sakali man, pamantayin mo lang sila kung may hearing ng korte, pamantayin mo na lang sila sa sili. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag binalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam kung paano nila sa akin. Alright, mag-reaction tayo dito mga kabayan no, sa audio record no, ni Orly Guteza noon habang kausap niya yung kanyang asawa yata ito mga kabayan. No? At mayroon siyang mga sinasabi dito na pinapagawa siya ng bagong testimony at pilit daw isisingit yung pagdawit no, kay Marcolita at Defensor na hindi naman daw totoo mga kababayan. No? Na pinangakuan daw po siya ng pera na babayaran siya
at aminin niya dito no na wala siyang wala siyang kinalaman dito sa mga mali-malitang deliveries ng mga pera dito sa bahay ni Martin Romualdez no. Taliwas doon sa kanyang mga naunang salaysay doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing under Senator Marcoleta no, under oath pa siya noon na dinadawit niya nga po dito si Romualdez mga kababayan. At ngayon, ito na nga yung sinasabi niya na pinangakuan daw siya ng pera at scholarship daw nila Senator Marcoleta at ni Mike Defensor kaya po siya lumantad no. Parang sinasabi niya dito na nasa likod no dito sa kanyang paglantad doon sa Senate Blue Ribbon Committee ay sina Senator Marcoleta at si Mike Defensor no na gumawa ng kanyang affidavit at yung manugang pa daw yata ni Mike Defensor yung gumawa ng kanyang affidavit mga kababayan at inaayos daw ni Senator Marcoleta no. So ito po yung kanyang testimony ngayon or kanyang recantation no, yung kanyang pagbaliktad, pagbawi doon sa kanyang mga naunang salaysay. Pero dito sa kanyang audio record no sa conversation between Orly Gutesa and dito sa kanyang asawa mga kababayan, malinaw naman yung kanyang sinasabi dito na pilit nilang isiningit no na hindi naman daw totoo, siya pa mismo yung may sabi. Malinaw po yung kanyang salita, yung kanyang sinasabi na ididiin nila si Marcoleta at si Defensor dito sa bagong pinapagawang affidavit sa kanya no at pinapabasa sa kanya mga kababayan or pinilit siya na basahin yung kanyang bagong or basahin yung bagong ginawang affidavit para sa kanya no. At kung hindi niya basahin, parang meron pang pananakot no na involved no dito sa kanyang pamilya na tinatakot daw mga ganyan. At sabi naman niyang kanyang asawa na sila lang naman daw yung nananakot no. Yung kung sino man yung grupo, siguro ito yung kabilang grupo na may hawak ngayon kay Gutesa mga kababayan no, na sila daw po yung nanggugulo dito sa pamilya ni Orly Gutesa no mga kababayan. At buti na lang meron pong audio record no na ganito at malaman or nalaman ng taong bayan kung ano po talaga yung nangyayari no sa likod ng pagbaliktad ni Orly Gutesa mga kababayan. So meron pa kayang maniniwala dito no sa kay Gutesa maliban dito sa mga talagang solid na sumuporta dito sa administration kay Romualdez at yung mga anti-Duterte siguro no talagang maniwala sila dito kay Gutesa sa kanyang bagong affidavit kasi galit na galit yung mga dilawan no, yung mga loyalista at mga anti-Duterte kay Marcoleta at kay Mike Defensor no na wala naman po silang ibang hiling dito na mapanagot yung mga involved dito sa mga kawatan no sa mga corruption dito sa flood control. At yung hindi ko lang talaga maintindihan din itong mga grupo no ng mga dilawan, mga pinklawan dahil noon ay anti-corruption itong grupong ito mga kababayan no, pero ngayon tila si Marcoleta at Defensor galit na galit sila dito mga kababayan na wala naman po silang ibang gustong mangyari no na mapakulong at mapanagot itong mga involved sa flood control corruption no. Pero ewan ko bakit galit sila dito kay Marcoleta no, dahil lang ba dahil sila Marcoleta at Defensor ay pumapanig dito sa mga Duterte kaya galit na rin po itong mga dilawan no. Bukod doon sa mga loyalista no, sa mga Marcos loyalist at mga supporters ni Romualdez ito mga kababayan, talagang blindfolded po talaga sila dito no despite dito sa trilyones na ninanakaw nila kahit na binabaha na ang buong Pilipinas. Wala pa rin silang pakialam no bukod doon sa baha sa Davao no na pinakaalaman nila na pilit nilang sinisira ay kinukunik itong mga Duterte sa Davao no sa pagbaha doon. Pero dito sa Metro Manila ay tila bagay tahimik po sila dito mga kababayan no? Kaya dalangin natin na magising na po sila dito no sa katotohanan mga kababayan no na yung gusto lang naman nila Marcoleta at ni Defensor ay maimbestigahan ng maayos at maipakulong yung mga totoong magnanakaw dito sa mga mali-malitang deliveries ng mga pera mga kababayan dahil malaking halaga po yung involved dito no, up to trillion na daw po itong nawawala mga kababayan simula pa 2022 at next year naman ay napakalaking budget no mga kababayan yung hinihingi ngayon ng administration ay talagang hindi natin maiwasan na mangamba no na baka mapunta na naman yan doon sa mga bulsa ng mga magnanakaw at yung kanilang inuusig lang ngayon ay si VP Sara Duterte lang mga kababayan no, doon sa kanyang confidential funds at dito sa trilyones na ninanakaw nila ay tahimik po sila dito mga kababayan pero doon sa 125 million na confidential funds ay talagang sobrang ingay nila no kasabwat yung mga media na kakampi nila mga kababayan na talaga bang or para bang pinapalabas sila na magnanakaw talaga si VP Sara no na
binulusan niya yung 125 million at nagastos niya within 11 days at hindi nila alam, hindi nila binabalita na binigay yung pera sa kanya doon na sa last part na ng December, no? Nung December 22 yata yun binigay yung pera or December 21 mga kababayan, no? So matatapos na po yung taon na yun at kailangan po ni VP Sara na ma-utilize, no, yung perang iyon dahil meron na pong nakalaan, no, para doon sa perang iyon, pero late lang nilang ibinigay kay VP Sara. So malinaw naman na trap yung ginawa nila kay VP Sara noong mga panahon na iyon mga kababayan, no. Sinet up si VP Sara. Yan po yung aking nakikita dito, no, mga kababayan, no. At inamin naman po yan ni Franco Mabanta, no, yung taga PGMN, no, taga Peanut Gallery Media Network, no. Sinabi na po ni Franco Mabanta yan at talagang si Martin Romualdez daw, no, di umano yung may pakanan yan, no, para sa kanyang ambisyon sa 2028 na maging sunod na presidente mga kababayan, no. At si VP Sara nga yung isa sa pinakamalaking tinik sa kanyang daan papuntang Malacanang, kaya ginagawa po ni Martin Romualdez di umano yung mga ganyan mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito sa pagbaliktad ngayon ni Orly Guteza, no, mga kababayan, no, na sinasabi niya dito na sila Marcoleta at Defensor daw yung nasa likod ng kanyang pagharap noon sa Senate Law Ribbon Committee at pinangakuan daw po siya ng pera at scholarship sa kanyang mga anak mga kababayan. Pero itong kanyang audio record, malinaw naman po yung kanyang sinabi na merong bagong affidavit na pinapagawa, no, or ginagawa at isinisingit na si Marcoleta at Defensor daw yung may gawa dito, no, mga kababayan. Pero sinabi niya hindi naman totoo yung yun at pinakakuan daw siya ng pera at babayaran daw siya mga kababayan. So ito po yung kanyang laman, no, dito sa, or ito yung laman ng kanyang audio record sa conversation nila ng kanyang asawa. So buti na lang ay merong ganitong klaseng audio record, no, bago pa man yung kanyang paglabas kahapon, no, kasi binasa lang din niya yung kanyang bagong affidavit mga kababayan, no. At yun na po, no, yung kanyang inamin dito sa kanyang audio record na meron kang ginawang bagong affidavit at pinapabasa sa kanya dito mga kababayan. So ano pong masasabi dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.